natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa umaga pong ito ay darako na po tayo sa salita ng ating Panginoon, na ang ating pong teksto ay mababasa po sa Luke chapter 2 verse 8 to 20. Binasa na po kanina. Ito po ay yung kwento na kung saan ay ipinanganak si Jesus at dinalaw siya ng mga pantas. Ang paksa ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay the reason for Christmas. Ang dahilan ng Pasko. Harapin na po natin ang katotohanan na ang Christmas ay kinaiinisan ng mga iba at minamahal naman ng iba. May mga kanya-kanya pong paniniwala ang iba tungkol po sa Christmas. May mga ibang pastor, may mga ibang simbahan na ayaw nila na nagkakaroon ng mga exchange gift sa kanilang mga simbahan. Ayaw nila na nagkakaroon ng mga Christmas party sa kanilang mga simbahan. Ang iba naman ay dito nila ipinapadama yung tinatawag na Christmas, yung pagmamahal. At tanggapin po natin ang katotohanan na tuwing sasapit ang buwan ng December, lalo na kapag nalalapit ang araw ng December 25, ang mga tao po ay marami hong mga inaalala, marami hong mga iniisip kung ano yung kanilang ihahanda sa December 25. Kung ano yung kanila pong pagsalusaluhan sa gabi ng December 24. Kaya lagi, sa amin po, tuwing Pasko, hindi po kami nagsasalo-salo sa bahay. Ang amin lamang pong pinibigyan ng pagkakataon para magsalo-salo kami ay yung pagsalubong ng bagong taon. Kasi ang araw ng Kapaskuhan na ipinagdiriwang po natin, ito po ay araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, at ang Biblia po ay napaka-silent kung anong araw ipinanganak. Wala pong sinabi ang Biblia na December 25 ipinanganak ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga naghahanda po ng December 25, kadalasan po ang nangyayari ito po ay mga family reunion. Hindi po masama na magkaroon ng mga paghahanda. Hindi po masama na magkaroon ng mga masasarap na handa tuwing Christmas. Pero ang iba kasi nakapokus na lamang kung ano yung kanilang ihanda, kung ano yung kanilang gagamitin tuwing Christmas. Pero dito po, kung mauunawaan po natin kung ano ang dahilan kung bakit mayroong Christmas, marahil kapag naunawaan natin ng maigi na kahit wala ka pong handa sa 25, ay hindi po sasamaan yung loob, hindi ka malulungkot, sapagkat ang Biblia po ay sinasabi niya na walang araw. May mga ibang sikta na ang kanilang Christmas ay September. September 25 po yung kanila pong mga Christmas na pagdiriwang. Kaya nga, sinasabi ko na itong Christmas ay kanya-kanya pong mga paniniwala ang kanila pong isinasagawa. Yung iba ay minamahal nila ito at yung iba naman ay kinaiinisan. Pero ang Biblia po, lagi nating tandaan na ang Christmas ay may dahilan kung bakit mayroong Christmas. Sometimes, tuwing December, tuwing Pasko, ang laging sinasabi natin sa mga bata or ang laging pagkakaunawa ng mga bata, o mula pa nung tayo'y bata, ang naitanim sa ating isipan
ay ang bida tuwing Christmas, walang iba ay kundi si Santa Claus. Darating si Santa Claus, mamibigay ng regalo. Minsan, nung bata tayo, naranasan ko po ito na ang sinasabi sa akin ng aming mamagulang, mag-wish ka kung ano yung gusto mo ibibigay ni Santa Claus sa December 25, basta magpakabait ka lang. Siyempre bata, magsasabi ka naman sa magulang mo, Santa, itong gusto ko. Pagdating ng December 25, makikita mo sa may pintuan, may nakasabit na balot ng regalo. Kaya ang paniniwala ay bigay ni Santa Claus. Yun pala, bigay din ng mga magulang na ayaw nilang sabihin na para lamang magpakabait ka at sasabihin nilang si Santa Claus ang mamibigay. Kaya mula noon, naitanim sa ating isipan na tuwing Christmas, si Santa Claus. Pero lagi po nating tandaan na Santa Claus is not the main reason of Christmas. Hindi po si Santa Claus ang bida tuwing Christmas. Ano ba ang dahilan kung bakit may Christmas? May mga ibang dahilan kung bakit may Christmas mula po sa atin pong teksto. Number 1, sa verse 11, Christmas is a time for giving. Ang sabi po dito sa New International Version, verse 11, Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ang sabi dito na ngayong araw, mula sa bayan ni David, isisilang ang isang tagapagligtas. Isisilang ang isang sanggol na siyang magliligtas sa inyo. Christmas is a time for giving. Kung hindi po dumating si Jesus, kung hindi po pinanganak si Jesus, kung hindi po ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, then there is no Christmas. Kaya ang pinaka-main reason, ang pinaka-bida, pinaka-main character sa Christmas, wala pong iba kundi si Jesus Christ. Ang Christmas dumating, nagkaroon ng Christmas dahil ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay ng Diyos si Jesus. Kaya Christmas time is giving. Ang Christmas ay panahon ng pagbibigayan or pagbibigay. Ang unang nagbigay ay ang Diyos. Ibinigay niya sa sanlibutan ang kanyang kaisa-isang anak. Ibinigay niya ang nag-isa niyang anak sa buong sangkatauhan. At hindi lamang basta ibinigay, alam ng Diyos Ama kung anong mangyayari sa kanyang anak na ibinigay sa sangkatauhan. Kaya naipanganak si Jesus sa isang tao at siya'y nanirahan kasama ang mga tao. Si Jesus ay nagkatawang tao bagamat siya'y Diyos, at siya'y nagkatawang tao upang makasama, manirahan sa mga tao at upang maunawaan niya ang kalagayan ng mga tao. Kaya nung time na ibinigay ni God the Father ang kanyang anak na si Jesus, alam na niyang mangyayari na si Jesus ang magiging ransom ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang magtutubos sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang mapapako sa cross ng Kalbaryo para po sa atin. Kaya ang Christmas, ito po ay panahon ng pagbibigay.
Kung si Jesus ay kung ang Diyos Ama ay binigay niya ang kanyang anak para sa tao, dapat tayo ding mga tao ay matutong umibig at matutong magbigay para sa Diyos. Amen. Kaya kung titingnan po natin tuwing Christmas, ang dami hong mga nagbibigay ng mga regalo. Ang dami hong mga nagbibigay ng iba't ibang mga klase ng regalo. May mga nagbibigay ng grocery pack. May mga nagbibigay ng mga iba't ibang pangnutsibuena. Kahit saang sulok ng mundo, kahit saang sulok ng Pilipinas, iba't iba po yung mga ipinamimigay na mga regalo sa mga tao. Ito po ay panahon ng pagbibigay. Kaya itong Christmas, sana matuto din po tayong magbigay para sa Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay, ibigay natin ang ating puso, ibigay natin ang ating kaluluwa, ibigay natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos mismo ang unang nagbigay para sa atin. Marapat lamang na magbigay din tayo para sa Panginoon. Yung ating pagmamahal, yung ating time, yung ating talent, yung ating treasure, ibigay din natin sa Panginoon upang tayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Pangalawa po, na dahilan ng Christmas sa verse 10. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Christmas is a time for good tidings. Ang Christmas o ang Pasko ay panahon para sa mga mabubuting balita. Ang mga tatlong pastol na ito, they are the wise men. At matyaga nilang binabantayan ang kanilang mga pastol, ang kanilang mga karnero, ang kanilang mga tupa sa gabi. At biglang lumitaw o biglang nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. Kaya nung nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanila, bigla silang natakot. Pero ano pong sabi ng anghel sa ating binasa? But the angel said to them, "Do not be afraid." Huwag kayong matakot, sabi niya. May dala akong mabuting balita para sa inyo na magbibigay ng malaking kagalakan sa buong mundo. Ano kayang message ang dala-dala ng anghel na yan? This is the message, or this message is a message of hope. Ang balitang yan na dala-dala ng anghel ay isang mensahe ng pag-asa. The message of the angel was a message of salvation. He came to proclaim the glorious news that a Savior had been born in Bethlehem. Ipinamalita ng anghel doon sa mga tatlong pantas, tatlong wise men, tatlong pastor, na ang araw na itong, sabi niya, ipinanganak ang isang sanggol na siyang magliligtas sa sangkatauhan at magdadala ng magandang o malaking kagalakan sa sangkatauhan. Nung marinig ng mga pastor na ito, nagkaroon po sila ng pag-asa. Kaya yung dahilan kung bakit may Pasko, ito yung panahon na kung saan ay mga mabubuting balita. Ito yung kwento
na laging binabalikan tuwing Christmas kung paano ipinanganak at saan ipinanganak si Jesus, laging ipinapaunawa kung ano ang ibig sabihin ng Christmas at kung ano ang dahilan bakit may Christmas. Christmas is a time for good tidings. This message is a message of love. Ang mensaheng ito, ang mabuting balitang ito, ay mensahe ng pagmamahal, mensahe ng pag-ibig. Dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin, dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, nagawa niyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Meron tayong kasabihan na you can give without love, but you cannot love without giving. Maaari kang magbigay na walang pagmamahal, ngunit hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Kaya ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, dahil sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, nagawa niyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Hindi man hiningi ng tao, hindi man sinabi ng tao na, Panginoon, bigyan mo kami ng tagapagligtas. Hindi man hiningi ng tao, Panginoon, magpadala ka ng mapapako na tutubos sa aming mga kasalanan. Walang kalamalamang tao kung paano makalusot doon sa kamatayan, sa parusa ng kamatayan dahil sa kasalanan. Pero dahil nga sa nagmamahal ng Panginoon, dahil nagmahal ng Diyos, minahal ng Diyos ang bawat tao, hindi man hiningi ng tao si Jesus, ipinagkaloob ito ng Diyos Ama. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang kaisa-isang anak ng Diyos ay hindi niya ipinagkait sa inyo hanggang sa kanyang kamatayan, how much more pa sa inyong mga pangangailangan, hindi rin ipagkakait ng Panginoon ang inyong pangangailangan. Amen? Lagi po nating tandaan, kung si Jesus nga, nakaisa-isang anak niya, kanya itong ibinigay sa atin, how much more pa yung pangangailangan nating financial? How much more pa yung pangangailangan nating mga material? How much more pa yung mga pangangailangan nating kagalingan, ipagkakalubyan ng ating Panginoon? Pangatlo, Christmas is a time for amazing grace. Ang Pasko ay panahon ng biyaya ng ating Panginoon. God's grace is the free gift that people do not deserve. Bagamat hindi tayo karapat-dapat ng biyayang yan, bagamat hindi tayo karapat-dapat ng kaligtasan yan, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ibinigay niya sa atin. Upang ang sinuman, sabi ng Biblia, ay walang maipagmalaki. Dahil itong Christmas ay panahon ng grace ni God. At ang grace na ito, God's grace can help people relax about their failures, about their problems, about their trials. Dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin, kahit may mga problema ka, kahit may mga pagsubok ka sa buhay, nagagawa mo o nagkakaroon ka ng relaxation sa iyong puso, sa iyong isipan. At dahil sa biyayang ito ng ating Panginoon,
sa kabila ng ating mga failure sa buhay, nagagawa pa rin po nating magpatuloy, nagagawa pa rin po nating mag-move on sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Na bagamat ilang beses ka mang ibagsak ng tao, bagamat ilang beses man nilang ibalik-balik sa iyo ang iyong mga failures upang ipamukha sa iyo ang iyong mga maling decision na gawa nung mga nakaraan, pero ang Panginoon, dahil sa kanyang biyaya, ang iyong mga failures na naranasan sa iyong buhay, ang iyong mga pagkakamali na naranasan sa iyong buhay, because of God's grace, kanya itong binubura at ikaw ay binibigyan ng panibagong panimula. At ikaw ay binibigyan ng pag-asa dahil sa biyaya ng Panginoon na ito. Pang-apat at ang panghuli, Christmas is a time for glorifying God. Ang Pasko ay panahon upang itaas, purihin, sambahin ang ating Panginoon. Anong ginawa ng mga wise men na ito? Nung nalaman nila na ipinanganak si Jesus, ginabayan sila ng tala, ng star ng Panginoon. At dinala sila doon sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus. At ang sabi ng Biblia, pagdating nila doon, sila po'y nagpatira pa at sumamba sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin sa iba't ibang mga simbahan, lalo na pag magsimula na o nagsimula na yung tinatawag nilang simbang gabi, punong-puno ang mga simbahan kasi ang mga tao gusto nilang sumamba sa Panginoon. Because Christmas is a time for glorifying God. Panahon na kung saan ay luwalhatiin mo ang Panginoon sa buhay mo. Panahon na kung saan ay pasalamatan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil sa Christmas, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, sana naunawaan natin kung ano ang dahilan kung bakit merong Christmas. Ang tanong, kumusta ang iyong Christmas sa taong ito? Ang Christmas ay hindi po pagandahan ng damit. Ang Christmas ay hindi po paramihan ng handa. Ang Christmas ay hindi po paramihan, pagandahan ng mga regalong matatanggap. Ang Christmas ay hindi po pabunggahan. But ang Christmas, ito po ay panahon ng pagbibigay sa Panginoon, panahon ng pag-asa, panahon ng mabuting balita, panahon ng biyaya ng ating Panginoon, at panahon ng pagsamba sa ating Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Itong Christmas, marahil ikaw ay may mga pangangailangan. We must come to the reason, to the one na siyang reason kung bakit mayroong Christmas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. If there are areas in our life where you need to follow God in humble obedience, lumapit lamang po tayo sa Kanya. And whatever you need in your life, lumapit lamang po tayo sa ating Panginoon. Si Jesus is the reason of Christmas.
Jesus ang bida ng Christmas. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we glorify you. Hallelujah. Sana naunawaan mo, kapatid, ang dahilan kung bakit mayroong Christmas. Huwag kang magpaka-stress sa Christmas. Huwag mong masyadong guluhin ang iyong isipan kung ano ang ihahanda mo sa Christmas. Ang importante, ang isipin mo, yung may bibigay mong oras, panahon, pagmamahal sa ating Panginoon. Ang isipin mo ay yung masamba mo, mapasalamatan mo, Panginoon. Bakit may Christmas? Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita. Amin pong naunawaan ang mga dahilan kung bakit mayroong Christmas. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus, na siyang dahilan bakit mayroong Christmas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong dakilang biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Ang hiniling namin sa iyo, Panginoon, we invite and we acknowledge your precious Holy Spirit na patuloy na ipagkaloob ang glad tidings sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, na hindi ma-stress sa mga bagay-bagay na dapat namin gawin. Itong tinatawag nilang December 25, na pinaniniwalaan ng karamihan na ito yung araw na kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Kung sila man po ay nagugulumihanan sa mga material na bagay, banal na Espiritu, bigyan mo sila ng pag-asa, bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kagalakan sa kanilang puso, sa kanilang isipan mula sa oras nito. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka naming masamba, patuloy naming malwalhati ang iyong dakilang pangalan itong panahon ng Christmas ng Panginoon. Marami pong salamat sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Hallelujah. Parang ako tayong umupo at